Nako. At si Bongbong, masyado namang yabang na magaling siya na presidente. 22 lang ka-classrooms ang nagawa niya. Naku. Sa isang taon, ano ka ba? Kung gising ka sana, hindi ka sana laging tulog dyan, Mr. President, nalaman mo na yan sa first month, di ba, sa inventory mo ng performance at targets. Anong nangyari sa Philippine Development Plan ng NEDA? Kabuhayan ng tao, grabe ang poverty. Yung foreign direct investments, bumagsak 40.5% this year. Anong ibig sabihin yan? 0.5 billion o 500 million na lang ang foreign direct investment na pumasok. Itong taon na ito. Opo, 2026, tapos 2025. Anong pinagmamalaki ni BBM sa atin? Na pag umaalis siya, nakakakuha siya ng mga milyon-milyon na investment. Sana ang mga bagong factory para meron tayong bagong trabaho. Sana po ang mga investment. Wala. Sino naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ganito kakurap ang gobyerno? Huwag kayong sumali sa rally ng Luneta kasi INC yan. Teka muna. EDSA 1, EDSA 2, si Cardinal Sin tumawag pag si INC ang tumawag ng rally doon sa Luneta, masama sila? Hindi ako INC pero Attorney. kung minsan hindi ko na maintindihan, kayong matatalino kayo, yung iba kasibigan ko pa kayo sa Facebook, kung bakit nabobo na kayo. Ka ba na mag-resign na si BBM? Opo, BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. 0.7 trillion. Okay? Trillion po. Ay nako, hindi po nyo mabilang yan, ang trillion. Ang sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan sa 2.7 na utangin natin sa taong ito, sa ibang bansa at ibang sa labas na mga world financial institutions, ay para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin, mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos na ninanakawan lang tayo. Nagbabayad tayo ng taxes, deficit lagi ang national budget, kinukurakot pa ng mga walang iyang congressman at ng kanilang dating speaker. Ayun, ibig ko sabihin, may mga Kapalpakan. kapalyahan. Kapalyahan, kapalpakan. Din naman si Digong. Opo. We were mayor together, no? So, we have met personally before pa. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya. Ekonomiya pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, ang mismong looted the budget, mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin, sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, Kinain lahat. ay siyang nagnanakaw, kinakain Yung dapat pambilhan mo na Ricardo. dapat ipamigay mo sa pamilya mo. So, ang lahat ng tao, nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver, nagbabayad ng sedula. Kahit tricycle driver o labandera, nagbabayad ng VAT. Bibili ka ng gamot, may VAT kung hindi ka senior. O PWD. Bibili ka ng pagkain, bigas, may VAT kung hindi ka senior. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa VAT, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangungurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit habang ang mga congressman gagawa ng budget na deficit na, nanakawan pa nila ang mga... Ayan ang problema. Sinabi ni BBM kanina, mga walang hiya daw sila.
ikaw ang dapat mahiya, BBM. Mhm. Under your administration, ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Drilon, why have we come to this? Kasi si Frank Drilon, noon pa yan, 1986, nasa politika na yan. Di ba? Matino, matuwid na tao yan. Kilala ko yan personal. How did we come to this? Kasi dati, bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila, may SOP din yan sila, pero may konting takot sila at hiya. Pero dito sa administration ni BBM, dahil pinsan niya ang speaker, sila na lahat naglagay ng mga tao dyan sa DPWH, sa custom, di ba? Sa Malacanang, lahat yan ay kayang-kaya nilang magnakaw ng ganito katindi.